Bubusisiin ng House Quad Committee kung nagamit na pabuya sa war on drugs ang intelligence funds ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ang naging revelasyon ni retired Police Colonel Ruina Garma na sa Malacanang daw nanggaling ang pera. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ang ibinulgar na kalakaran, perang pabuya umano sa bawat napatay sa drug war noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gustong malaman ngayon ng House Quad Committee, saan nanggaling ang pinamahaging pera? Ayon sa isa sa mga chairman ng komite, posibleng kinuha ito mula sa intelligence funds noon ni Duterte. Kaya lumabas na imbestigahan yung Intel Fund ng former president because Ruina Garma told us na doon nanggaling sa Malacanang yung pera. So, we need to find out saan talaga kinuha yung pera. And we're pretty sure doon yun sa Intel Fund. Ipapatawag ng Quadcom ang COA o Commission on Audit para mabusisi ang intelligence funds ni Duterte sa kanyang administrasyon. Titingnan natin kung paano yung lumabas yung bulk ng pera. Kasi doon sa first 2 months ata, yun nakita namin, parang merong sudden increase from the former president, si Pinoy, tapos suddenly nag-increase yung Intel Fund. From a certain months lang ata, parang medyo malaki na gamit. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 500 million pesos ang confidential at intelligence funds ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2016. Hati sila dyan ng sumunod sa kanyang si Duterte. Nang ang Duterte administration na ang gumawa ng budget para sa taong 2017 hanggang 2019, lumobo ng 5 beses o 2.5 billion pesos ang Confi at Intel funds. Lumaki pa ang mga ito sa 4.5 billion pesos mula 2019 hanggang 2022. Sumasailalim sa audit ng COA ang mga Confi at Intel funds ng Malacanang, pero hindi sinasa publiko ang detalye ng findings dahil sa posibleng epekto nito sa national security. Kaya ngayon pa lang, tingin ni Fernandez, mahihirapan silang imbestigahan ang Intel funds ng dating Pangulo. Sabi niya pwede nilang gawan ito ng batas batay sa kanilang investigasyon. I think it's high time that we have to strengthen yung policy ng COA natin. Talagang merong gantong abusive intent doon sa paggamit ng Intel fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pagliliquidate. Ang PNP naman muli raw iimbestigahan ang tinaguriang cold cases o mga kaso ng pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kasunod yan ng revelasyon ni dating Police Colonel Ruina Garma na may mga pulis umano na sangkot sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018. Titingnan nga natin na kung sino yung mga na-involved na mga, particularly the elected officials and other well-known personalities na namatay during the height of the anti-drug campaign during the time of the previous administration. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang itinurong police official ni Garma na sangkot umano sa pagpatay kay Halili. Siya si Police Captain Kenneth Albotra na nakatalaga sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Isang Kenneth Albotra ang nakapanayam ng GMA Integrated News na nagsabing hindi totoo ang alegasyon ni Garma. To be fair to him, although sinasabi niya na hindi siya yung tinutukoy, but definitely he will be questioned with respect to this case po. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.